Good day, Kamaster! Welcome back to our BMI Motorite YouTube channel. Narito na naman ang inyong lingkod upang magbahagi ng panibagong video. So, ang topic natin sa araw na ito ay ituturo ko sa inyo paano malalaman na sira na ang battery ng sasakyan. So, meron po tayong battery dito na Inco. Ayan po, Inco Gold. Ayan. Hybrid technology. Ang size sa battery nito ay NS40 lamang, 12 volts, 34 ampere hour, maintenance free battery. Ayan po, 34B20L. So, ibig sabihin 34 ampere hour yan. So, itong battery nito ay pinaglumaan na ng ating customer dahil bumili na sa akin ng bago. Pero bago sila bumili, pinapacheck muna nila ito sa akin. I-chinik ko naman, ang sabi ko, on the spot ko lang sinabi sa kanila na, Sir, palitin na po ang inyong battery, sira na po. Nagdadalawang isip pa, sa madaling salita, hindi naniniwala sa sinasabi ko. So ngayon, chinik ko naman ito, binuksan ko yung 6 na butas. Ngayon, pag check ko, may isang butas na wala ng tubig o naubusan na. So, pinalagyan nila ng distilled water. Nilagyan ko naman. Then, pagkatapos nilagyan ng distilled water, charge ko sa battery charger ng ilang oras. Tapos, kinabit sa sasakyan nila. Hindi pa rin daw makapagpa-start sa kanyang sasakyan. Ang sasakyan nila ay Toyota Wigo 2021 model. So, ang battery nito ay nasa 3 years na daw sa kanila mahigit. So, dyan pa lang, sa edad sa baterya, talagang palitin na kasi ang lifespan or buhay ng isang battery ay 2 to 3 years lamang po. So sana maliwanag po sa ating lahat. So ngayon, papakita ko sa inyo kung paano natin malalaman na sira ng ba itong battery nito. First thing na ating gagawin, babattery tester natin yan para malalaman natin kung ilan na ang voltahe nito. Ayan. Positive at negative. Ayan. As you can see, Kamaster, kung makikita at mapapansin natin, ang reading sa voltahe ng battery na ito ay 12.4 volts. So, medium ang nakalagay dito. Ibig sabihin, slightly discharged lamang ang battery na ito. Hindi siya full charge. So, pagka ganyan, sasabihin natin, oh, 12.4 pa, 12 volts pa yung battery ko, malakas pa yan. Opo, nandun na tayo, malakas pa dahil sa nakikita nyo na 12.4 volts. Kasi pumapalo pa siya ng 12.4 volts, kaya nasabi natin malakas pa. Pero, hindi na po kaya mapa-start ang sasakyan yan kung gamitin natin sa starting purposes. Pero kung pang ilaw-ilaw ito gagamitin, mga sound stereo o pang wifi, pwede pa po ito. Pang internet, pwede pa po. So, sana maliwanag po ha. So ngayon, next natin gagawin, para mapatunayan ko sa inyo kung bakit nasabi kong sira na ang battery na ito. Ilo-load tester natin siya gamit itong ating battery load tester. Ayan. Ito ang itsura. Ayan o. So, paano ito gamitin? Basically, kakabit lang naman natin ito dito sa battery, yung kanyang mga alligator clip. Dito sa negative. At dito sa positive. Ayan. Ayan o. So, makikita natin ang reading sa voltahe ng battery nito. Ayan. Dito ay 12.3. Ayan, ang voltahe niya. So, ngayon, para malaman natin kung buo pa ang battery nito, iloload test natin siya. So, titigan nyo ng mabuti. Ayan, kung paano ang ating gagawin. Meron tayong button dito na off and load. So, i-open natin ito. Iikutin lang natin to. Pero bago ang lahat, papaliwanag ko muna dito saglit na madalian saka ito. Itong DC amp, ang ibig po sabihin nito ay direct current amperes. Yan po. Tapos, may arrow siya. Ayan, kulay itim. Nandyan sa baba sa 0. Tapos, 100, 200, 300, 400, 500, 600. So, ngayon, itong arrow na ito, yan. Dito naman sa kabila, direct current volts. Ang ibig sabihin ng DC volts. So, may arrow din siya. Ayan. Itong arrow na ito, pag-load test natin, dapat ipapalo natin siya dito sa direct current amperes ng kahit mga 200 amperes or 150. Ayan. Kasi ang battery natin ay medyo maliit lang, NS40 lang. So, dito naman sa direct current volts, dapat itong arrow na ito ay hindi siya magdadrop dito sa 10 volts pababa. Ayan po, hindi siya magdadrop dapat dito sa 10 volts pababa. Kasi kung magdadrop yan sa 10 volts, 9 volts, 8 volts, so on, ang nakalagay dito ay replace na po. Ibig sabihin, sira na po ang baterya. Pero, may pero ha, kung itong arrow na ito
kung mananatili dito sa 11 volt or 12 volt, ibig sabihin, malakas tong ating battery na niloload test ngayon. So, sana maliwanag po sa inyo ang sinasabi ko. So, i-load test na natin. Start na tayo. Yan. Titigan nyo ng husto ha. Titigan ng mabuti, wag kukurap. Ayan. Gawin natin 200. O, ayan. 200 yan ha. Titigan ng husto. 200 na yan. Dito, tingnan nyo. O. Di ba nag 9.8 na siya? O, di ba? O, tingnan nyo. O, di ba? Patayin na natin to. So, tanggalin na natin. So, ganun lang po. Ganun lang po kasimple kung paano malalaman na siraan ang ating battery. So dito, bubuksan natin itong kanyang 6 na takip. So, buksan natin ito. I-testing natin yung kanyang specific gravity. I-check natin kung ano na nga ba ang status. Gamit itong ating hydrometer tester. Ito ang itsura. Ayan. Sukatin natin. So, unang butas, ang sukat ng tubig ay 1275 or 1.275, which is tumapat sa kulay green. So, ayan. Kita nyo naman. So, good po yan. Good. Ayan. Good siya. Diba? Good. Oh. Good yan. Good na good. Goods na goods, kumbaga. Pangalawang butas. Ayan. Ay sim na sim pa rin. 1275 or 1.275 ang sukat ng tubig, which is tumapat sa kulay green. So, goods pa rin yan. Goods na goods. Pangatlong butas. So, ganun pa rin. Ang sukat ng tubig ay 1275 or 1.275, which is tumapat sa kulay green. So, goods na goods pa rin. Pang-apat na butas, ang sukat ng tubig ay 1275 or 1.275 pa rin, which is tumapat sa kulay green. So, goods na goods pa rin. Pang-limang butas, so ang sukat ng tubig ay 1275 or 1.275 pa rin, which is tumapat sa kulay green. So, goods na goods pa rin siya. Pang-anim na butas na tayo, last but not the least. Ito. Ang sukat ng tubig ay 1200 or 1.200, which is tumapat sa kulay pula. So, positive ito ang sirang butas sa battery na ito. Kaya hindi na kayang mapa-start or mapa-andar ang sasakyan ng ating customer na Toyota Wigo. Ayan po. Ito yung dinadagdagan ko ng distilled water. Kasi ito yung naigahan dito sa dulo. Nung niload test natin kanina ito, kung binuksan pa natin ang takip nito, tapos tiningnan natin, malamang ito ang kumukulo kanina. Hindi lang natin nabuksan yung kanyang takip. Ito yung kumukulo kasi ito yung sirang butas. Pag kumukulo kasi yan na niloload test natin, ginagamitan natin dito sa ating load tester, battery load tester, ibig sabihin sira po yan. Iba po yung pag sina-charge itong battery na ito ay kumukulo lahat ng 6 na butas. Ibig sabihin healthy po yun. Baka ipagkukumpara nyo yun hindi po ganun. Pag i-charge sa isang baterya, pag kumukulo lahat ng butas, goods battery po yun. Matatakot ka kamo kung yung 6 na butas na yan, may naibang butas dyan. Alinman dito sa 6 na butas na ito, may hindi kumukulo dyan. Ibig sabihin, yun ang sira. Pero, sa case na to ngayon, pag i-load tester natin dito sa ating battery tester, kapag may kumukulo dyan na isang butas, for example, itong sa dulo, kasi ito yung naigahan ng tubig o natuyuan, ibig sabihin, ito ang sirang butas. Positive na sirang butas ito. Konfirmado baga. So, sana nagets nyo po ang ibig kong sabihin. O. So, yun. Konfirmado na sira po talaga ang battery na ito. So, ngayon, sisilipin natin yung kanyang tinatawag na CCA, cold cranking amps or cold cranking amperes. Kasi kahit mataas po ang CCA nito, kung may isang butas naman na natutuyuan at sirang butas, hindi pa rin kayang mapa-start ang ating sasakyan. Kasi po, subok na po ito. Tinister na po ito. So, doon sa sasakyan ng may-ari, hindi ko lang nabibidyohan kasi sila po ang nagkabit doon sa kanilang bahay kasi nandun po yung kotse nila.
Dinala na lang dito, ang sabi, sir, hindi na po makapagpa-start. Talagang palitin na itong battery na ito, sira na. So yun nga po, bumili sa madaling salita, bumili sa akin ng battery gold. So daldal ko na. Try natin dito sa positive at sa negative. Ay, nakakabit na yan. Ang reading sa voltahe ng battery na ito ay, dito sa battery analyzer natin ay 12.5. Doon sa battery tester ay 12.4. 12.50 dito volts. Ayan. So battery test, regular flooded, CCE. So naka-set up na siya sa 40 ampere. Yan na natin pwedeng taasan yan, na pwede. Kasi ang battery nito ay 34 ampere hour lang ang capacity. So ito 40 lang, kahit ibaba pa natin yan, kahit anong pindot pa natin yan, hindi na yun bababa. Minimum na talaga niyang 40 ampere. So ngayon, ang gagawin natin, i-okay na lang natin para magti-testing. So ayan, testing na nga. Titigan natin ng mabuti, huwag kukurap. So ayan, kung mapapansin natin, good battery ang nakalagay dito, tapos kulay green ang ating battery light indicator. Din yung kanyang CCE na sinasabi ko ay 265 CCE. Ang healthy ay 100%, ang charge ay 83%. Internal resistance ay 11.36. So medyo mabababa pa ng konti ang kanyang internal resistance kasi 265cc pa ang kanyang cc. Pero ganun pa man, di pa rin kaya mapa-start ang sasakyan nito kahit medyo okay pa yung kanyang cc. Pero ang dapat na cc nito ay 485 kapag brand new. Pag in-sportin ng battery, 485cc dapat. So yun. Di na po ito kaya pa-start kasi po maliban sa medyo mababa na yung kanyang CCE, may isang butas pa nasira ito. So yun, sana maliwanag po ha. Sa mga baser natin dyan, shout out po sa inyong lahat. At sa ating mga silent viewers, shout out po sa inyong lahat, mga ma'am, sir, mga boss. So yun. So yun lang, sana nakatulong sa inyo ang video na ito. Maraming salamat sa inyong panonood, and huwag kalimutan mag-subscribe sa ating YouTube channel, PMI Motolife.